Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at magandang gabi naman dito sa Amerika. Bago tayo magsimula, binabati ko muna kayo dyan sa Pilipinas. Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, Freddy Legaspi sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa Amerika Vlog. Okay, Pilipino sa Amerika Vlog sa YouTube channel. Okay, binabati ko rin ho yung aking mga classmate dyan. Jose Abad Santos High School dyan sa Misik, Tondo, Binondo, Manila. Nalipat na yata sila sa Numancia, pero yung mga bago na. Pero kung kami nag-aaral, dyan sa Misik kami, naka-locate yung aming eskwelahan. Jose Abad Santos High School. Yung mga kaklase ko rin sa Holy Child Catholic School, yung mga alumni, binabati ko rin ho. At yung mga taga-Tondo na nanonood sa akin, dyan sa Moriones, Tondo, Concha, Camba, Asuncion, Dama de Noche, yan, Santo Cristo, yan, yung mga street na yan, malapit sa Mary Johnston Hospital. Binabati ko rin kayong lahat. Okay? At ang aking mga kasamahan dyan sa Chicago, okay? Mga kasamahan ko sa Chicago, maraming salamat sa inyo. At I'm here in Texas now, okay? Okay. All Filipino and also Nigerian there in Chicago, as well as the Americans there in Chicago. Hi to all of you there, okay? This is in regards to, ang aking content for today is about 30 na barko na kailangan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy up for purchase this coming 2024. Minamadali po ito. Ito po ay siguro ipapasa ng Congress for the next 2024 budget so that the Philippine Navy and the Coast Guard will have at least 30 warship. We need more warship to protect the West Philippine Sea. Initial. At it will cost 2 billion pesos each. Hindi naman masyadong masama. And more personnel are needed in Philippine Coast Guard and Philippine Navy. Okay. Ito pa, maganda. Ayon kay Secretary of National Defense, okay, Gilbert Teodoro, ay increasean ho ng Amerika ang presence nila from 9 US camp to more than that. So, ang gusto ni Secretary Teodoro ay dumami lalo ang mga Amerikano dyan sa Pilipinas. At napakaganda naman ho yung kanyang gustong mangyari, di ho ba? Okay. Kailangan natin ang presensya ng Amerika. Okay, long live the American forces there in the Philippines. Support the American forces because they are our real friends. And according to President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, Defense Secretary Austin, we are member of family of America. Okay? Membro daw tayo ng pamilya ng Amerika, according to President Joe Biden. Okay? It is through the effort of President Bongbong Marcos Jr. And so, doon sa mga kalaban na mga US Filipino dito sa Amerika na kumakampi pa doon sa kabila kay Lenny Robredo na mukhang wala namang simpatya sa security ng ating bansa. At ang kanyang gusto ay maging presidente ulit. Iboboto ba niyo ang presidenteng ganyan na walang malasakit? Iboboto ba natin? Palagay ko, hindi karapat-dapat to. Okay? At kulang siya ng lakas para manindigan, most especially during this time of emergency. Okay? Unlike President Bongbong Marcos, fully qualified. Forget about the past history. It will not work for us. What we want is for the future. Today and the future. Not the past. Okay? May mga pagkakamali tayo na dapat natin kalimutan. Kung hindi tayo aasenso.
Professional kayo. You are professional. You are lawyers, you are engineers there in the Philippines, and yet you don't want to stand for what is needed there in the country. Okay? We need a united Philippines in order for us to exist, in order for us to grow, in order for us to what we call this one, offset all our losses. Okay? Kung di tayo aseso, di tayo angat, at masasakop tayo ng ibang bansa. Katulad ng China who want us to capture. Okay? Katulad ng nakarang presidente natin, madalas niya sinasabi na China make us a province. How many times? Twice? I think twice. Yan ang ginawa ni President Duterte. At maging ito si Vice President Sara Duterte in education, gusto niya ilapit ang China sa edukasyon natin. Ano, gusto mong turuan ng ng Mandarin? Katulad ng ang ama mo na gusto maging palitan ng English at gawing Mandarin. Kayo ay traidor. Traidor kayo sa Pilipinas at hindi kayo karapat-dapat dito. Lalo na to si Senator Robin Padilla. Okay? Yan ang katotohanan. Okay? At ang purpose ng American forces dito, dyan sa Pilipinas, is to provide free navigation in the China Sea. Kasi nandyan yung trade eh. Bagamat merong aksidente nangyari dyan sa, hindi naman sa West Philippine Sea nangyari yan, sa Pangasinan, na dumaan yung isang barko na papunta yatang Singapore. Nasagasaan yung ating mga bangka ng mangingisda. Hindi sila nakita dahil bad sea. Malakas ang hangin, malakas ang ulan. So, hindi sila negligible. Kaya ang ganyan mga dapat mag-provide kayo sa may mga bangka, no? Diyan na nangingisda. Sa gabi. Kasi sa gabi lang sila pwedeng manghuli. Kailangan maglagay kayo ng mga reflector, tsaka yung high power, katulad ng ginagawa ng China noon. Yung ganong kalakas para makita kayo. Di bali mag-invest, pero at your safety, maganda yan. Ang Coast Guard should provide that dapat meron tayo yung isang lugar na pinangingisdaan, meron tayong at least 2 barko ng Coast Guard. 2 barko ng Coast Guard at isang BIPAR para refueling. Okay? So, sana ay mabigyan ito ng pansin ng ating gobyerno upang mapalakas natin ang fishing industry. Hindi nyo ba alam, ang mga sardinas dito ay gawa na lang dito sa Amerika, pero nanggagaling ang isda natin galing Pilipinas. Dito na lang kinakan. Okay? Pero masarap po ang ating mga isda. Lalo na sa sardines, napakasarap. Yun ang pinipili ko. At ang mga isda, mga sardinas dito ay palang hindi ako nasasarapan. Mas maganda talaga yung ating Philippine sardines. Okay? At kulang na kulang tayo sa mga produkto for export dito sa Amerika. At ang mga nabibili namin, katulad ng bigas, made in Thailand, made in Vietnam. Pero hindi naman made, kundi from Vietnam and from Thailand. Walang from the Philippines. Okay? So, we need, because of that, we have already a bilateral trade agreement with the United States, and we need to push through more for a trade increase to America. Okay? And forget about all this Chinese product. Boycott this one. Do not buy anything that is made from China. Okay? Anything that comes from China, we should stop it now. Kahit sabihin natin na maraming China company are pulling out. Ganon din sa kanilang bansa. The American companies are moving out together with United Kingdom and also Canada and Australia. Ganon din there. Namumblema rin sila. So, kayong mga pro-China dyan, itigil nyo na yan at you think of unification or support the government against this, what is going on. The bullying and harassment of our fishermen and as well as our Coast Guard and even our Philippine Navy. Okay?
And it's good that we have America to back us up, and I do hope that more U.S. forces will be there in the Philippines to the volume of about 100,000 U.S. forces, okay, or more than that, to just to protect, because the Philippines is an important role in the world trade, because yung daanan tayo ng ng trade dyan sa Pilipinas, most especially in the West Philippine Sea, daanan tayo. Kita nyo nangyari yung aksidente, papunta yan ng Singapore. Okay? Okay, I hope that we will see again in my next vlog. This is Rose Freddy, Filipino sa America vlog. In God we trust, never hold your peace.